Sa bawat paaralan, may mga gurong nagsisilbing ilaw ng kaalaman, gabay sa mga kabataang hinuhubog ng panahon. Sa likod ng bawat aralin, pagsusulit at tagumpay, may gurong nakaalalay. Ito ang kanyang kwento, isang kwento ng paglilingkod, pag-unawa at paghubog ng kinabukasan ng bawat kabataan. Ano naman po ang nagtulak sa inyo na pili ng profesyon ng magtuturo? Sa totoo lang, sa unang plano ko, hindi talaga teacher yung unang plano ko. Bali, pandemic kasi yon, and yun, so napilitan, hindi naman napilitan, pero sinabi rin ng mother ko na maganda maging teacher. So trinay ko, and nung nasa school na ako, unti-unti na nagugustuhan ko yung pagtuturo. And nung nagkaroon ng internship, and so doon ko na nakita na masaya pala magturo. So hanggang ngayon, ito na yung passion ko na magturo. Hindi lang sa sahod ha. So karamihan kasi sa teacher is tinitignan is kung magtuturo ka, may stable na income ka. So ako, and so yes, nandun yung sahod, pero yun nga, nasa passion din talaga na magturo. Ang dedikasyon sa pagtuturo ay hindi nagtatapos sa oras ng klase. Tuloy-tuloy ito sa bawat panahon na lumilipas. Ano bang ibig sabihin ng pagiging guro para sa inyo? At hindi lang bilang trabaho, kundi bilang bahagi ng buhay. Pagiging guro para sa akin is yung gusto ko na maturuan yung mga bata talaga. Yung hindi lang na kung ano lang yung sapat na alam nila. So gusto ko rin na sa pagtuturo ko kasi ina-apply ko sa totoong buhay yung mga lesson. So hindi lang kung ano yung nasa module, yun lang ituturo ko. So ang ginagawa ko kapag kumbaga applying, so gusto ko kung ano yung mga natututunan ng bata sa libro, yun may apply rin nila sa buhay. So parang kung ano yung matututunan nila, magagamit nila hanggang sa paglaki nila. So yun yung ganun yung gusto ko as a teacher. Ako parang hindi siya marunong hindi. Palagi, kasi masyadong mabait. Palaging palagi sa request. Sige sir. Sige sir, walang problema, gano'n. So, gano'n lang siya. Wala ka masyadong problema sa kanya kasi siya yung katrabaho, walang iniisip. Parang somehow walang iisipin na masama sa'yo. Walang masamang tinapay, sabi nga. Tapos kasi siya, religious siya. So, talagang mabait si sir. Yun lang. Ang kaalaman ay hindi lamang sa loob ng silid-aralan. Nakikita ito sa bawat karanasan at pakikipag-ugnayan sa mundo. Ano po ang pakiramdam kapag nakikita nyo natututo o nag-e-enjoy ang mga estudyante? Actually masaya, sobrang saya kasi hindi lang sa loob ng klase yung nakikita mo na hindi lang sa loob ng klase nakikita mo na doon lang natututo yung mga bata. Kasi paglabas, nandiyan may sasalubong sa'yo na teacher na, sir, parang ganito yung concept na pinag-aralan natin last time. So, ganyan masaya na nakikita mo na yung pagsisikap mo na magturo is na-apply or na-acquire ng mga bata. Talagang masaya. Hindi lang po mag-comply. Yes, nung okay lang ba na sabihin na nung field trip nyo, so may mga bata or mga estudyante na lumalapit sa akin na, sir, ganito yung pinag-aralan natin sa UCSB last time. So, naman, natatandaan pa ng mga bata yung mga tinuturo ko. So, ganun, ang saya. Masarap sa pakiramdam. Ang tagumpay ay hindi man mabilis na proseso, ngunit ito ay nag-iwan ng aral sa bawat estudyante. Ano naman po yung pinakamalaking pagsubok niyo po na naranasan niyo ng Ako, pinakamalaking pagsubok na naranasan ko siguro yung mag-uumpisa ako dito. Ayan, mag-uumpisa kasi yun, hindi ko alam yung patakaran ng KF na ganun pala ka high standard. So, ang pinanggalingan ko kasi is hindi ako masyadong nahanda. Ayan, so nung unang pasok ko dito, unang linggo pa lang yun, gusto ko nang umuwi. Sa totoo. Pero yun nga, dahil sa guidance ng mga ibang teachers, ayan, sinabi nila sa akin kung ano mga dapat gawin. And yun na, kumbaga dahan-dahan ako nakapag-adjust, and yun, nalagpasan ko yung pagsubok ngayon. Ano po ninyo napapanatili ang pasensya at dedikasyon sa kabila ng mga stress at problema? Sa totoo lang, pinalaki kasi ako na, kumbaga, sa pamilya na hindi gagalitin. Yan, so bihira sa pamilya namin na yung may nagtataas ng boses, ganyan. So siguro isa yun sa naging dahilan para makuha ko yung ganitong ganitong behavior na mapagpasensya. Ayan, so
yun, isa rin no, sa ano ko is member din kasi ako ng church na hindi nadadaan lahat sa galit. Ayan, so hindi lahat, yes, Methodist. Ayan, so hindi lahat nadadaan sa kumbaga pagmamadali. Ayan, so lahat is nasa process. Sa bawat hamon, may sandali ng pagninilay, paghinga at panalangin. Dito nagmumula ang lakas ng isang guro. Hindi siya nag-iisa. Outside the school, there's so much more na very inspiring. One of which is he's very giving. Alam mo yung pag kumakain kami, nag-share lang siya ng pagkain na everyone. And that's very altruistic. Pero mabait siya kapag bigyan. At sana pag-ibig ng estudyante sa akin. Ano po ang pakiramdam kapag nakikita ninyong nagtatagumpay o bumabalik ang dating estudyante ninyo para magpasalamat? Yun, isa yun sa pinakamasayang feeling as a teacher na nakikita mo yung mga student mo na naging dahilan ka para magtagumpay sila. Yan, so masaya, sobrang saya kasi hindi mo lang sila tinuruan. Parang feeling ko na rin na dahil sa pagsisikap namin as a teacher, dahan-dahan din namin or siguro nabago din namin yung pananaw nila sa buhay at nagtagumpay din sila gamit yung mga tinuro or mga na-acquire nilang knowledge dito sa school. So, masaya. Naging part po rin po kayo ng process. Yes, yun. Isa rin yun. So, naging part kami ng process nila para sa successful. Ano po ang mensahe ninyo sa mga estudyante na minsan ay nawawalan ng gana sa pag-aaral? Sa totoo lang, no, sa mga estudyante na yun nga, kadalasan ayaw nang pumasok. So, hindi naman ibig sabihin na hindi sila pumapasok is kumbaga i-judge na sila ng school or mga teacher na hindi na sila makakahabol sa klase kasi as a teacher no may chance lahat ng bata para matuto. Ayan, so may chance lahat ng bata para yun nga, so kung napanood yung vlog ni kung may second chance. Ayan, so hindi dahilan yung kumbaga laging bagsak na grades, hindi dahilan yung mga kumbaga pagiging pasaway para hindi mag-aaral kasi marami sa mga estudyante na nakakapagtapos pero yun nga dahil sa pagsisirili lang pagsisikap. Ayan, so yun lang, go lang sa pagpasok kahit tinatamad ka, isipin mo na lang na yung araw ngayon is matatapos din. Ayan, so hindi, kumbaga, yes, ulit-ulit yung nangyayari sa pag-aaral pero yun nga, step by step yan. So umuusad ka, dapat kumbaga dapat pinaninindigan mo na someday, yan, so naghihirap ka ngayon pero someday nasa masayang ano ka na, masayang situation ka na ganun, yung hindi ka na maghihirap, successful life. Ayan. Ano po ang gusto ninyong iparating sa mga tao tungkol sa mga guro? Lalo na sa mga hindi nakakaintindi ng hirap ng trabaho niyo. Sa mga tao na tungkol sa mga guro, siguro intindihan na lang yung mga guro kasi iba yung kumbaga sa labas, iba yung hindi na, sa akin lang ha, so base sa akin. So sa labas, yes, parang normal na ano lang kami pero sa loob ng school is gusto namin sa mga bata is matuto talaga. So hindi namin as a teacher, hindi namin gustong bumagsak yung mga bata. Ayan, so gusto namin na matuto sila kaya kung ano yung mga bagay na wait lang. So kalimutan ko yung sasabihin ko. Okay, so ulit. Okay. So mensahe sa mga tao no, as a teacher, siguro as a teacher, so yun nga, hindi biro yung trabaho namin as a teacher kasi yun nga, mag-isa lang kami sa loob ng classroom at yung mga bata na tinuturuan namin is marami. Ayan, so ano ba naman yung laban namin sa maraming bata sa isa lang kami. So yun nga, yung more intindi lang sa mga teacher and syempre ginagawa naman namin ng maayos yung mga work namin. So ibig sabihin ibig sabihin no, nawawala pa sa sinasabi ko. Ayan, so basta more respect lang rin sa mga teacher kasi marami ngayon sa online na kapag sinaktan mo yung bata, ayan, so ibig sabihin masama ka ng teacher. So paraan lang, hindi naman sa sinasaktan namin or pinaparasahan namin yung bata, ibig sabihin dinidisiplina rin namin sila. Ayan, so para sa amin or para sa akin yan, so kung walang disiplina talaga, parang ano yung ikaluunlad ng isang bata, di ba? So yun lang, more on pag-intindi sa mga guro kung bakit
ganito yung minsan nagagawa nila, bakit ganito minsan yung action nila sa bata. Siguro yun nga, at paraan lang yun ng disiplina talaga para matuto or mag-improve yung bata. So yun lang. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon, anong pagbabago sa edukasyon ang gusto ninyong mangyari para sa mga susunod na henerasyon? Magbabago sa edukasyon, siguro since nasa modern era na rin tayo, no, more on lang siguro sa mga bata, like more on paggamit ng technology talaga. Ayan, so paggamit ng hindi lang through student yung hindi lang through teacher makukuha yung mga information, dapat sa isang student yan. So dapat meron din silang sariling pagsisikap din kung ano yung gusto nilang matutunan. So marami naman tayong pwedeng gamitin para umunlad pa yan as a student. So yun, yes, teacher is a facilitator lang kasi sa ngayon. Ayan, so ganun din. So I hope na sa paglipas ng panahon or generation yan, makita rin ng mga student na kung for example, kung kung hindi ganun ka effective yung natutunan nila sa classroom, may kumbaga magkaroon din ng sariling pagsisikap yung mga students so sa gusto nilang matutunan. Ayan lang po, sir. Thank you po. Okay, so basahin kamay-kamay lang. Thank you. Thank you. Sa bawat paglalakad niyang pauwi, dala niya ang bigat ng araw at ang pag-asang bukas ay magiging magaan para sa mga batang umaasa sa kanya. Hindi man siya kinikilalang bayani sa katahimikan ng kanyang paglisan, alam nating may natututong mangarap dahil sa kanya. At bukas, babalik siyang muli.